ang kanilang mga magulang. Labis-labis ang pagluluksa. Kabilang sa nasawi ang tatlong magkakapatid na sina Iza, Alvin at Princess Aguirre, mga edad 8, 4 at 1. Patay rin ang 22 anyos nilang pinsan na si Lodelin Dasilio. Natutulog daw ang mga bata nang biglang magka-landslide sa kasagsagan ng bagyong Christine. Wasak ang bahay ng mga biktima ng mga tabunan ng lupa. Laha. Patay na rin ang nadiskubre sa loob ng bus ang driver na ito sa kasagsagan ng baha sa Bicol Central Station sa Naga City. Posibleng na-truck daw ang driver na narinig pang nagpapasaklolo. Nasa higit 50 bus din ang nasira. Sa Ginubatan, Albay, 3 magkakamag-anak ang patay matapos matabunan ng gumuhong lupa ang kanilang bahay. Kabilang sa mga nasawi ang isang lola na nirescue pang kahapon pero kalaunay binawian din ng buhay. Sa bayan ng Libon sa Albay, bangkay ng matagpuan ng isang lalaki. Nalunod daw ang biktima matapos matrap sa binahang bahay. Nagmistulan ng submarine ang pampasaherong bus na yan ang suungin ng mataas na baha sa Pulangi, Albay. Ayon sa uploader, biyaheng Legazpi, Naga City ang bus. Pero dahil sa baha, nagdesisyon ng driver na ihinto ang biyahe. Kinabukasan ay nasagip naman ang mga sakay ng bus. Samantala, sumama naman ang News 5 sa operasyon ng Philippine Red Cross papuntang Bicol, partikular sa Naga. Pero sa Lopez, Quezon pa lang, stranded agad ang aming team. Abot dibdib kasi ang baha. Kinailangan namin sumakay ng truck dahil ito lamang ang sasakyang kayang tumawid sa binahang lugar. Nang makarating kami sa Camarines Sur, tumakbad ang 4 na kilometrong haba ng pila ng mga stranded na bus at truck. Si Mirasol Casis dadalaw sana sa kanyang anak sa Naga, pero 2 araw na siyang stranded. Wala na po kami budget. Wala na din wala din pagkain. May nagbibigay naman po. Pati ang aming team hindi nakatawid papuntang Naga. Kasama naming stranded ang Philippine Red Cross na may dalang mga rubber boat at amphibious vehicle na gagamitin sa rescue operations. Grabe, no? Mayaan kanina nga, nagsimula ng magpulong ang lokal na pamahalaan ng San Fernando, maging ang Philippine Red Cross. At ayon sa kanila, bukas, mga alas 6 ng umaga, magsasagawa na sila ng kanilang rescue operations para doon sa mga residente na posibleng na-trap pa papunta doon sa may San Fernando connecting sa may Naga. At ayon sa Red Cross na rin, gagamitin nila ang kanilang mga rubber boats, pati na rin yung dinala nila na amphibious vehicle para mas marami ang mailigtas ng mga na-trap na residente. At yan ang latest mula dito sa San Fernando sa Camarines Sur. Maraming salamat at Ian Teo, Ian Suyo.